Good evening para sa bansang Pilipinas. And good afternoon and good morning saan man sulok tayo ng ating mundo. So, ang pupuntuhan ko ngayon in regards to West Philippine Sea and yung kaming Maisog Rally sa Bustos, Bulacan. So, una kong tatalakayin yung sa West Philippine Sea na alam naman natin ang katunggali natin dyan ay ang China. So ang China ngayon nag-warning sa Philippine government dahil ang Philippine government nag-sponsor ng the largest military exercise with the United States Armed Forces and the France United in the France Armed Forces. So nag-warning ang China na mag-ingat sa kanilang pagkilos dahil baka daw may paparis ito sa senaryo nangyari sa Cuba, yung senaryo na year 1962, nag-trigger ito, muntik na magkaroon tayo ng World War III. At buti na lang at nagapan dahil doon sa Cuban Missile Crisis. Kaya ang Russia kaagad-agad nang install ng intermediate range ballistic missile sa Cuba. So, mabuti hindi nangyari. Kung nangyari yon ay baka maaari mag-trigger ng gera ng pangatlong digmaan. Dahil ito ngayon, nagpakita ang ating bansa na mag-sponsor sa pinakamalaking exercise, military exercise na with 16,000 troops. So, mabigat-bigat rin ito kasi 16,000. So, dapat ang Pilipinas ay huwag basta-basta. Dahil pag nag-practice ang US ng kanilang missile, baka gumanti ang China. Tandaan natin, ang China ngayon ang pinaka-advanced sa technology in regards to nuclear. So sila ngayon ang China advanced sa nuclear. So meaning mas matindi ang China in US in compared to the US. But ang US may superpower pero hindi sa missile. So ingat tayo. Kasi nga, 25 target sa ating bansa ang tinutukan ng missile ng Russia. So, ingat sa military exercise. Dahil dyan sa military exercise, 3 beses na ako nakasali dyan nung ako'y enlisted personnel sa mga balikatan. Mayroon pa nga kami balikatan, saka yung matanglawin. Matanglawin exercise. Yung matanglawin naman, yun yung sa Australia and Philippine government. So dito, yung balikatan na yan, if I cannot mistaken, nag-start yan maybe 81 or 82. 81 or 82. Nag-start yan balikatan exercise na yan. Videos. Kasi 1 month yun yung joint exercise namin ng US Special Forces at saka ng US Special Forces at saka Philippine Special Forces. We are still student that time, 1 month. So nagpapasalamat kami dahil dun sa kanilang military exercise ng US, lahat sa weapon specialist, ang dami naming baril na napaputok. Almost 25 yata yun, 25 klase-klaseng baril.
with 50 rounds per barrel. Pero ang karamihan naman ng bala doon, ang bala, iba-ibang klaseng baril, pero ang bala, halos 4 na klase. Ano? Yung isa sa M16, 5.56, at saka yung M14, yung meron yung tawag nito, AK-47. So, ilan na? 3. Yung 9mm. Yung 9mm ay halos maraming baril yun sa 9mm. Then kasama yung 45, yung caliber 45. So 5 pala. 5 klaseng balang ginamit namin, pero 25 na armas yung aming ginamit. So ang US kasi medyo galante sila sa mga in regards to practical exercise. So 1 month kami nag-exercise diyan sa kabundukan ng tinatawag namin Taclan Damulag o Sierra Madre Mountain. So ito kasi ay more on sea water operation, water operation ang karamihan dito. Kaya pinagandaan ngayon China. In our time, almost on the ground, land yung aming exercises. Ngayon, almost beyond sa beach, tabing dagat ang military exercise. So, nag-warning ang China na huwag tayo magkamali kasi baka ito na ang simula ng ito ang magiging dahilan sa World War III. So, nakikiusap tayo sa Philippine government. We are not prepared sa anumang kwan. Sabi nga ni Amy Marcos, wala tayong pipiliin, wala tayong kakampihan para makaiwas tayo sa gulo ng ating bansa. Dahil wala tayo talagang kakayahan. Although, wag na natin ipagsantabi rin, umanda rin tayo. Umanda tayo ng guerrilla warfare, kaya nga napag-usapan namin yan ni Baron 83 Dado na mag-organize kami ng guerrilla. Guerrilla kasi ang panlaban lang natin. Unlike sa Vietnam, natalo ang US doon sa Vietnam kasi guerrilla tactics ang ginamit nila. So yun rin ang kaya nating gagawin dito sa ating bansa. So yun ang paghahanda natin. Pero hindi lang yung patungkol sa mga armas. Dapat tayo, nakaprepare din tayo. Kapag nakaramdam na tayo, dapat marami na tayong bigas at sardinas, dilata. Normally, yung posporo at saka lighter, importante yun. Pero anyway, naturuan naman tayo kung paano magpadingas. Pero mahirap maghanap nun. So sana maging maingat ang Philippine government na hindi dapat ipasubo ang ating kababayan dahil sabi nga hindi tayo handa. Okay, so much for that. In regards to rally naman, bakit sabi nga ni General Macanas, bakit takot na takot sila sa rally? Ano bang kinakatakutan nila? Sabi naman ni General Survivor ni Cavalier Enrique na ang grupo namin ay matawag na Cool Cap Gin, the 3 MUP vloggers. So ang sinasabi niya naman, huwag naman abusuhin ang isang karapatan ng isang Pilipino. Kaya nananawagan siya sa Armed Forces at saka sa Philippine National Police na sundin ang batas. Huwag tayo magpadikta na maling dikta. Dapat in accordance sa law tayo. Yun ang pakiusap ni Cavalier Enrique. So karamihan pa naman mga junior niya yung sa Philippine National Police. So dapat
hindi tayo magpagamit. Dapat mayroon tayo sariling panindigan. So, bago ko ipatuloy yan, ito, mayroon akong advertisement kasi sa totoo lang, wala pa naman akong monetize or advertisement payment. So, dito lang muna ako magsamantala dito sa New San Jose Builders Incorporation. So, kung ano naman ang hiling ninyo, ay pwede nyo ako i-text o tawagan. Isusulat ko na lang sa title ang aking email ad. Okay. So, allow me to read yung mga areas na kung saan ang available. Mayroon tayo sa Quiapo, sa Quezon City, 3. Sa dalawa ay katabi ng GMA EDSA. Yung pangatlo sa Morato, katabi rin ng GMA. Valenzuela, mayroon tayo doon sa katabi ng Fatima. Sa Malate, Manila. Sa Malate, 1 Tower. Quezon City, nabanggit ko na. Makati, mayroon tayo. And BGC. So, yan yung mga available natin na mga condo units. Kung mayroon kayo interest, please contact me with my cellphone number 0956-1872065. Ulitin ko, 0956-72065. Okay? So, ano ba yung rally? Na anong objective ng rally? Ipinaramdam lang ng ating mga kababayan na mayroong pagkukulang ang ating administrasyon. Yan kasi ay parte ng demokrasya. Ang sabi nga nung dating isang presidential assistant ni dating Fidel B. Ramos, ay para maging matawag tayo na strong democracy, hayaan natin sila maghayag ano ang gusto nilang ihayag. Maging masunurin tayo sa batas at ang sistema ng demokrasya. Kasi kung wala naman kayong pinapangambahan, wala naman problema kayo. Ang problema nga lang siguro, dahil nga may pagkukulang ang ating administrasyon, kaya kinakabahan sila. Huwag nyo ubusin ang pera pambayad sa mga tao. Binabayaran nyo yung mga tao na kaya kami napipilitan sumunod. Hindi ganun. Pero sa panahon ni Marcos Sr., hindi naman ganun na walang kasama pananakot. Pero ito, ang daming pressure, ang daming pananakot. Sino may gawa nito? Order ito na First Lady. Then take na. Diyan ako na bubusit Ang ating bansa, pinapatakbo ng hindi halal ng ating taong bayan. Kaya nga magulo ang bansa natin Dahil iba ang nagpapatakbo Yun ang masaklap Maisugral, ilang beses na naganap ito. Pang-apat na ito sa Bustos, Bulacan, what I mean. Ang una ay siyempre normally sa Davao na tinapatan rin nila. Tinapatan ng mga administrasyon sa Luneta. Pangalawa sa Cebu, ang ginawa naman nila. Ang ginawa naman nila sa Cebu, kinontrol ang mga mayors na wag papuntay ang taong bayan. Ano yun? Grabe naman to. Naalata tuloy itong gobyerno natin na may pagkukulang kasi kabado sila. Pag wala kayong ginagawa, hindi dapat kayo kabahan. Ang pangatlo ay ginanap sa Tagum. So, nasuspende ang gobernador doon. Hindi ko lang nasundan. Bakit siya nasuspende? So, ito ngayon, pang-apat sa Central Luzon, ganapin sa Bulacan. At pangatlong venue na ito sa private, dati sa Malolos, hindi nakakuha ng permit. So, sa private, dahil negosyo niya nga, pinayagan niya.
ngayon, tinakot ngayon siya. Tinakot yung may-ari ng, ang tawag nito, tinakot yung may-ari, yung private na area. So, malalaman natin bukas kung ano mangyayari. So, nakikita natin sa gobyerno natin na mayroong pagkukulang kasi kabado sila. Sabi ko nga, paulit-ulit na nga eh. Sabi na nga nila, pinapahanap na nga ako ni First Lady. Marami nang nag-i-impose sa akin na pinapahanap ako. Hindi naman ako nagtatago. Bakit hanapin nila ako? Ang hinahanap yung nagtatago. Malaya nga akong lumakad eh. Kaya lang, naging maingat na ako. So kung may nangyari sa akin, wala naman ako ibang kaaway eh. Kung hindi, binabatikos ko lang ang gobyerno. So, ang binabatikos ko, una yung kapalpakan, negligence, at saka yung corruption. Yun lang naman ang mga binibira ko. Dahil nanggigigil ako sa mga magnanakaw. Hindi sila nasapat sa sweldong ibinigay ng gobyerno ayon sa batas. Ako, sa totoo lang, sa aking paghihirap, yung 102 plus thousand na pension ko, sobra na nga yun para sa aking pakiramdam. Pero ang problema nga lang, taga-London ako eh. Taga-London. Loan dito, loan dyan. So, kaya natira, iilan na lang. Kaya naghihirap ako. Pero, nung nilon ko, may purpose. Pinambili ko ng mga bahay at lupa. Para sa aking mga anak. Di bali ako maghihirap, basta ang aking mga anak ay hindi maghihirap. Yun yung pinangako ko nung ako'y kabataan, pag ako'y ng pamilya, hindi ko dadanasin ang paghihirap. Dahil simula nalala ko, mga grade 4 yata ako, o mga 10 years old, nagbibinta na ako kung anong dapat kong ibinta para lang may makain kami ng ina ko. Kasi yung mga kapatid ko, nasipag-asawahan na at isa ay nagtrabaho, yung babae. Yung iba nag-asawahan na. So ako, bilang isang bunso, nagsapalaran kami mag-ina. Kaya nga ako napasama sa Special Forces. Dahil nga sa kahirapan namin, gala ako ng gala hanggang sa titinda ko, hanggang sa napagkatuwan ako ng mga sundalo. Ayun, nakatuwan. Pero ang nalala ko nga pala doon, may nagkwento sa akin. Hindi ko na isasama lagi sa kwento yun eh. Kaya ako laging nakuha ni Mrs. Sergeant Dalaw. Dahil nahulog ako sa Kayumito. Dahil takaw ako sa Kayumito. Kaya nga nakikita ko may Kayumito kami dyan sa isang bahay ko. May Kayumito. Ang dami may-ari. Dahil sa big kalsada. Ang dami may-ari. Ang nakatira borders, sakit ng ulo nila. So, sila ang nakakatawa. Pag umalis sila, kalating sako pag alis, sila nagbibenta. Yung may-ari tuloy, walang nagbumili ng Kayumito. Masarap pa naman, malaki Kayumito yun. Kung na-imagine yung mga malalaking Kayumito, yun. Sa tabi ng bahay namin doon sa pinaupahan sa San Luis. So, nalala ko rin yung buhay ko noon. Nahulog ako eh. Nahulog ako sa Kayumito. Mataas yun eh. Nauna ako sa Kayumito, sinundan ako ng sanga, bagsak sa ulo. Tapos, sabay takbo ako doon sa punot. Palingon-lingon ako, walang nakita. Takbo ako sa gilid. Yun, may tumawag sa akin sundalo. Alik nga! Tibay mo bata? Sabi sa akin. Mula noon, napasama na ako sa Special Forces. Sumama na rin ako sa mga training nila. Sa basic military training. Yung commando crawl, yung river crossing, yung rope climbing, lahat pinagdaanan ko yan. At lalong pinagdaanan ko yung 3 araw, 3 gabi, nabakbakan. At 3 araw ng gabi, nabakbakan. Matindi yun. 3 araw, 3 gabi. Bakbakan namin. Alam nyo kung ilan lang kami?
15 na special forces at 2 civilian. Yung isa CSDF at yung isa ay Boy Scout. Ako yun. 14 anyos ako that time. Yung sumali ako sa kanila, 13 anyos ako na dumaan ng training. So, ganun ang edad ko noon. So, mahirap talaga, pero lahat ng bagay nung kaya ko dahil kahit sa kahirapan. Ano? Dahil sa kahirapan. So, nangyari sa akin yun. Sabihin mo, we are only 17. Siguro, hindi kayo maniniwala kung ilan yung kalaban namin. 400 more or less na rebelde. 400 more or less na rebelde. Hindi nila kami nakuha sa loob ng 3 araw, 3 gabi. May dumating na isang batalyon, yung 2nd IB, 3rd IB, at saka 19 IB. 3 batalyon reinforcement namin. Pero composite yun under Colonel Nabua. Composite yun under Colonel Nabua. So, isang batalyon pa rin. Pero alam nyo kung kailan sila dumating sa tabi namin nung mag-reinforce? I think on the first day sa hapon. First day ng hapon, dumating na sila sa area namin. Kaya lang, malayo pa sila. Nasa 10 kilometro pa yata ang layo nila sa amin. Dahil hindi sila makapinitrit kagad sa amin. Maka-reinforce sa amin. Dahil mayroon rin naka-block sa kanila. Gera rin sila doon bago makarating sa amin. Siguro, more or less ang lumusob sa amin sa area ng UPI. Area ng UPI. Nasa 700 sila. Ang 400 nakapokus sa amin lang. Sa 17. Kasi gusto nilang kunin kami. Kasi sagabal kami sa kanila doon sa aming bayan sa UPI, Maguindanao. Ganon ang ginawa nila. Hindi nyo akalain na nakaligtas kaming lahat na 17. Isa lang ang tinamaan sa amin. Yung body ko ba? 2 lang kasi kami mag-body. Pag sinong matulog, kalabitan lang kami. Ako mo natulog, tulog ka. Pagka inaanto ka, kalabit mo na naman siya. Palitan lang, kalabitan lang kami. So, sa 3 araw, nakadapa lang kami. Siyempre, pag gabi, medyo nakakatayo rin. Pero, pag naaninag kami na nakatayo, delikado rin. Nai-snipe kami. Kaya, takot rin kami tumayo. Kaya, lagi kami nakadapa. Pero sa araw, may kasama kami. Yung Philippine Air Force. May helicopter at saka mayroong fighter plane. Pero saglit lang sila sa area. Kasi hindi naman pwedeng from 6 o'clock to 6 o'clock nasa area sila. Binibira rin sila ng 50 caliber. Kaya hindi rin sila pwede magtagal sa area. Paikot-ikot, balik sila sa Cotabato City. So, ganoon ang buhay ko. Kaya nabanggit ko lang yun dahil bakit nga ba nabanggit ko yun? Doon sa kahirapan. Kasi napag-usapan natin doon sa bakit nagnanakaw ang mga kapwa natin sa gobyerno. Hindi ba sila sapat sa sweldo nila? Dapat hindi sila pumasok sa gobyerno. Kung gusto nilang umasinso, doon sila sa negosyo pumasok para gusto niyong yumaman. Huwag niyong gamitin ang gobyerno para yumaman kayo. Kaya nga sabi ko nga kay Captain Dado, kay Cavalier Dado, na sir, pag nagkaroon ng revolution o kaya junta, i-recommend nyo, sir, ako ang take charge sa mga corrupt official. Ako na, sir, ang bahala magplano. Damputin natin lahat ang corrupt. Pero so normal kahit pa paano, may litis pa rin. Pero mabilis ang litis, 1 araw, tapos na yan. Pag mayroon lang na tumuro na yan, sir, talaga magnanakaw yan. Pag taong bayan na nagsalita niyan, sigurado na tayo. Pero kung 1-2 la politician, ay mahirap, questionable yun. Galit lang Pero kung taong bayan, madali na. So much for that, na-topic ko ngayon yung West Philippine Sea and the Bustos Rally. Yung Bustos Rally, natatakot sila. Bakit kaya? Anong kinatakot nila? Natakot sila dahil ng taong bayan galit na sa kanila. Gawin nilang tama.
gawin nilang tama ang ginagawa nila. Ngayon, yung mga baser natin, yung mga baser ko nga pala, walang personalan kasi ang akin lang is Makabayan Informative Channel ako. So, yun yung aking ang aking purpose na dapat maging makabayan tayo. Wala tayong kinikilingan. Wala tayong partido na kilingan. Kaya nga sabi ko, from Marcos, kung magpalit ang administrasyon to Duterte, pero yung sistema, yung pa rin. Dapat kailangan talaga may hunta o kaya mayroong revolusyon. Gusto mong mangyari na nga ni Pangulong Duterte, kaya lang naramdaman niya hindi pumapayag ang taong bayan, kaya hindi niya tinuloy. Kasi kasama ako sa mga meeting rin dyan eh. Gumastos rin ako dyan. No? May pera na ako ginamit dyan. Dahil nga, siyempre, may mga invitation, donation. So, ganun yun. So much for that. Maraming salamat. Huwag niyo ako kalimutan na i-chat yung aking sideline dahil sabi ko nga taga-London ako. So kailangan ko mag-sideline para sa aking isang anak na nag-aaral pa. Maraming salamat at muli magandang araw o magandang gabi sa lahat saan man sulok kayo ng ating mundo.